Last week, pinag-usapan natin ang tatlong katangian kapag nananampalataya. At ito po ay number 1, hindi dapat nagwo-worry. Number 2, kailangan ay umiibig ka. Pag nagfe-faith, you do it with love. Kaya nga sabi ay pinasagan ng biyaya sa iyo upang ikaw ay sumagana sa mabubuting gawain. At ang patatlo ay hindi dapat nagwe-waver. Dahil maganda ang 2020. Amen ba? Ang sitwasyon ay nagbabago, ang salita ay hindi. Now we will go to number 4. At ang title po nito ay Faith That Works Part 2. Number 4 says, faith works when you trust God. Romans 15 verse 13 says, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yan po ang pinakakukuhanan natin ng message ngayon, yung verse na yan. Ano ba ang kailangan kapag nananampalataya? Hebrews 11 verse 1 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi sinabing ang pananampalataya ay substance of things. Ang sinabi ang pananampalataya ay substance ng things hoped for. Hindi sinabing ang pananampalataya ang laman ng mga pangako. Ang sinabi ay ang pananampalataya ang laman ng inaasahang pangako. Ang binibigyan ng laman ng pananampalataya o substance ay ang pangakong inaasahan. Hindi basta pangako, kailangang inaasahan mo yan. So, sa pananampalataya, kailangang may pag-asa sa pangako. Pag nawala ang pag-asa mo sa pangako ng Diyos o sa salita ng Diyos, walang bibigyan ng substance ang faith. Walang bibigyan ng laman o material. Walang mamamanifest sa natural. It will just remain pangako. Kaya, ano ang gagawin ng kaaway para pigilan ang manifestation ng pinapanampalatayanan mo? Paguguhuin niya ang iyong pag-asa sa pangako. Nanakawin niya ang pag-asa. Aalisin niya ang pag-asa. Bakit? Para mawalan ng lalamanan ang faith. Para mawalan ng lalagyan ng material ang faith. Para walang mamamanifest. Aalisin niya ang pag-asa mo. Kaya naman, now that we know na kailangan ng pag-asa para manampalataya, because faith is the substance of things hoped for, ang sunod na tanong, ano naman ang kailangan para manatiling umaasa? Now that we know na kailangan ng pag-asa, anong ating gagawin para lagi tayong in hope? May hope. Okay, dito na papasok ang ating verse. Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ito na. Kailangan laging merong joy and peace. Kaya sabi, may the God of hope fill you with joy and peace. Kailangan laging may joy and peace. Basta meron kang joy and peace, kagalakan at kapayapaan, aapaw ang pag-asa. Kaya so that you may overflow with hope. Kaya makikita mo ang taong punong-puno ng pag-asa, masaya yan. Masaya yan. At saka yan hindi basta natataranta yun cool. Pag puno ng pag-asa, tingnan mo yung binatang may pag-asa. Ibang kilos niyan Kaya kung gustong paghuhuin ng kaaway ang pag-asa, anong gagawin niya? Aalisin niya ang kagalakan at aalisin niya ang kapayapaan.
Now, ito sunod-sunod Paano naman naalisin ng kaaway ang joy and peace? Heto na. Una, ilalayo ka kay God. Ilalayo ka. Basta kasi lumalapit ka sa Diyos, automatic magkakapag-asa ka. Why? Because, according sa ating verse, Romans 15:13, may the God of hope. Kaya pag lumalapit ka sa Diyos, may pag-asa ka because He is the God of hope. Kaya there is only one place na walang pag-asa. Yun yung pupuntahan ng mga taong hindi na nampalataya sa Panginoong Hesus. Yun ang pupuntahan ng mga fallen angels. You know what that place is? It's called hell. At ang pagkakadescribe sa hell is place without hope. Why? Because God chose not to be there. At basta wala ang Diyos, walang hope because He is the God of hope. Kaya, ang tumanggap kay Jesus, ito kaagad ang nararanasan. Meron agad siyang kakaibang kagalakan, kakaibang peace. Yun agad ang kanilang sinasabi. Dahil sabi ng Panginoong Jesus, John 14:27, peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Hindi ito kapareho ng peace ng mundo. Ang peace na binibigay ko sa iyo ay kakaiba. Kaya anong sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Tindi This is the peace that the world cannot understand. Yan ang kapayapaang meron ang taong nasa Panginoong Jesus. Na kahit anong dinadaanan, calm lang siya. Hindi nasisira ang diskarte kasi meron siyang kapayapaang kakaiba. I remember Reb Wilson Ito kasi ang patotoo niya lagi noon Kaya daw talaga binigay niya ang buhay niya sa Panginoon kasi nung wala siya kay Jesus, ang gulo-gulo ng buhay niya, hindi yung magulong kundi ang gulo ng loob niya. At noon daw, na kay Jesus na siya, meron daw siyang peace. Yon ang reason niya kung bakit siya nagpatuloy, yung peace na yon. And I know everyone here who have accepted Jesus has that kind of peace. So, kung ilalayo ni Lord yung isang tao para mawala ang peace and joy, paano niya gagawin yon? Paano ito gagawin ng kaaway? Ito ang gagawin ng kaaway. Tutuksohin niyang magkasala, yung taong yon, para mahiyanang lumapit sa Diyos. That is always the result of sin, shame, guilt, at ang tendency lumayo sa Panginoon. Ni pagpipray, ayaw magpray, nahihiya na. Ang ramdam, hindi siya karapat-dapat. Paano pa? Bibisihin niya yung taong yon. Busy na kung saang kabisihan. Akala mo'y totoong napakahalaga akala mo'y meron pang mas mahalaga sa mga bagay patungkol sa Diyos. Kung ano mang ginagawa mo, sobrang inaagaw niya ng iyong time, ang iyong effort, ang iyong buhay. Kapatid, it's not worth it. Unless, yay para sa Panginoon. Bibisihin niya hanggang sa manlamig sa Panginoon. Anything, para lang mapalayo. Yan ang mga cares of this world. At pag malayo na ang taong yon, for sure, wala na ang joy, wala na ang peace. Wala nang nagpapaapaw sa pag-asa. Kaya yung ating verse na sinabi doon sa Romans 15:13, fill you with all joy and peace so that you may overflow with hope. Wala na yung magpapaapaw ng pag-asa. Bakit? Wala na ang kapayapaan. Wala na ang kagalakan. Tulad ng sinabi ni David nung nagkasala siya. Psalms 51 verse 12. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Ramdam ni David na wala yung joy. Ito ang nangyayari kapag ang tao ay bumabagsak sa kasalanan. Nawawala yung joy. Kaya sabi ni David, Lord, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan.
So ano pang gagawin ng kaaway para mawala ang joy and peace? I-delay niya ang sagot. I-delay. Alam ng kaaway na kapag ikay humingi sa Panginoon, ibinibigay ng Diyos eh. And it is just a matter of time at manifested na ang sagot sa natural. Alam ng kaaway yan. Bakit? Alam din nun ang salita ng Diyos eh. At saka somehow nakikita niya sa spiritual realm, naku yan na. Dahil hindi niya mapigilan ang sagot ng Diyos sa prayer natin, ang itatry na lang niya ay patagaling matanggap mo ang sagot. Itatry ng kaaway ihinder, patagalin. Tingnan po ninyo, nanalangin si Daniel upang kanyang maunawaan ang mga mangyayari. Sinagot naman agad siya ng Diyos at sinugo si Gabriel, si Angel Gabriel. Alam ba niyo kung ano nangyari? Habang si Angel Gabriel ay on the way to bring the answer to Daniel, ito ang nangyari. Daniel 10 verse 13. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Oh, yung may dala ng sagot, ha? Dinelay, niresist ng territorial spirit ng Persia. Kailangan pang dumating si Archangel Michael para makipag-contend. Bakit? Diniting si Gabriel eh. Oh, if we will only know the warfare that is going on. Kaya, hindi nyo napapansin, mayroong mga activation nang winawasak ko ay yung mga kamay ng kaaway na pumipigil ng inyong mga pagpapala. Because of this eh. Alam ko na once humingi kayo, binigay na ng Diyos eh. Pero may nangungulit, gustong mapigilan, kaya yan eh, wina-warfare natin. So, dinidelay ng kaaway ang sagot. Bakit niya patatagalin? Bakit patatagalin ng kaaway ang sagot? Para palungkutin ka. Kasi sabi ng Proverbs 13 verse 12, hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. Yun daw, pag-asang naantala, nagpapasakit ng puso. Di ba? Kapag hindi pa manifested sa physical, yung iyong hinihingi, kapag nagtatagal, napakalaki ng temptation mag-worry, matakot, malungkot. Kasi ang tagal mo nang hinihingi, wala pa eh. Nakakaano daw yan ng puso eh. Nakakapanghina rin kapag yung matagal ng hinihintay. So anong ginagawa ng kaaway? Kapag hinihinder niya, inaalis niya ang iyong joy and peace. Yan na naman Sana alam natin kung anong target ng kaaway para wag nating ibigay. Hindi naman target ng kaaway yung sagot ng Diyos sa panalangin mo. Anuhin ba naman niya yon? Ang target ng kaaway ang iyong kagalakan, ang kapayapaan mo. Kaya never let the enemy steal your joy. Huwag mo hayaang nakawang ng kaaway, ikaw ng kagalakan. Paano? Bibigyan ka ng worry. Pag nag-worry ka na, wala nang joy. Pag natakot ka na, wala nang joy. Pag nalungkot ka na, syempre, walang joy. So fight for it. So ano pang gagawin ng kaaway para alisin ang joy and peace? Guguluhin ang sitwasyon. I-arrange niya ang sitwasyon na makikita mo ay opposite ng iyong inaasahan. Opposite ng pinagpe-pray mo. Para Para malungkot ka. Para matakot. Para dumating ka sa puntos na ayaw mo nang ilaban sa pananampalataya ang iyong hinihingi. Why? Because it is the job of the enemy to steal, kill, and destroy. He wants to steal the answer. He wants to kill the joy. And he wants to destroy the hope. Look back. Tingnan mo yung pangyayari noon sa buhay mo na ikaw ay nalungkot, nag-worry, natakot. Tingnan mo. 90% of those fears did not happen.
Bakit? Kasi ang gusto lang naman ng kaaway ay lungkutin ka. Sabi ko nga sa inyo, hindi siya interesado doon sa hinihingi mo, kung ano man yun. Ang interesado ang kaaway na palungkutin ka, sirain ang diskarte mo. At doon sa 90% na hindi nangyari, pagpalagay ng may nakalusot na 10%, if it did happen, it is not as bad as you thought it will going to be. Hindi yon ganong kapangit, katulad sa iniisip mo. Talaga lamang nag-over-analysis ka na, nag-over-isip ka na, talagang worried ka na. You thought that you will be destroyed by that problem, but what happened? The grace of God envelop you with His love, na ginamit pa ng Diyos yung problemang yon for you to be closer to Him. Ginamit pa ito ng Diyos for you to become like Him. Which is, yun naman talaga ang goal eh. Makamukha tayo ng Panginoong Yesus. At ginamit pa yung pagkakataong yon, yung problemang yon, para makita mo na totoo nga, na maganda nga ang plan ng Diyos sa'yo. Kaya if ever you are in the situation na sasabihin mo, Pastor, may problema ako eh. Cool ka lang. Huwag mong ipapanakaw ang iyong joy. Bakit? It is not as bad as you thought. Hindi yan ganong kapangit. Diyan magaling ang Diyos. Walang sasayangin ang Diyos na pain. God will not waste a hurt. Gagamitin niya yan for His glory. Ganyan kagaling ang ating Diyos. Amen? Now, as you look back, doon sa mga pangyayari sa buhay mo, no? Ano lang ang nangyari? Ito ang nangyari. Yung panahon o season na ikaw ay nag-worry, natakot, nalungkot, are actually the worst part of the story. Yun na yung worst part. Hindi yung nung dumating ang problema. No. The worst part is when you were worried, fearful, at nung ikay depressed. That's the worst part of the story. Kaya pigilan mo yon, labanan mo yon, kasi that's already the worst. Hindi ho, talaga hong ito'y papangit pa. No. Magaling ang Diyos dyan. Ang iyong ilaban, i-contend, ay huwag manakaw ang iyong kagalakan. Dito mo ididiin ang iyong faith. Dito mo ilalaban ang iyong joy. Dahil basta ikaw ay merong peace at merong joy, aapaw ang pag-asa. Ang pag-asa na bibigyan ng laman ng pananampalataya. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ng sitwasyon na takutin ka. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ng pandemic na ikaw ay pag-alalahanin. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ng anumang sitwasyon sa buhay mo para palungkutin ka. It is your decision. Nasa iyong pasya yan. You can cry if you want, pero you can choose not to do so, and instead, come to God and enjoy the joy of His salvation, and enjoy the peace that He is giving to you, the peace that the world cannot understand. Ito yung peace na kahit binabato si Stephen, ay nasa kanya. Ito yung peace na kahit nakakulong si Paul at si Silas sa bilangguan, sa ilalim sa kuweba, sa pinakamadilim na lugar, sa pinakamabahong lugar, sa madilim na lugar, ay nakakaya pang umawit at sumamba. That is the peace that I'm talking about. Magugulo ang isip ng demonyo kung bakit meron kang peace na ganon. Why? Because you have Jesus in your heart. And situation will not change the peace that you receive. Kaya naman, 2 Corinthians 5:7 says, "For we live by faith, not by sight." Why?
Dahil napakabilis magbago ng sitwasyon. Napakabilis. We don't live by what we see. Ang bilis magbago niyan. We live by the Word of God na hindi nagbabago. Heaven and earth will fail, but His Word will remain. So anong sunod na tanong? Ano naman ang kailangan para manatili ang joy and peace? Now that we know na ito ay kailangan para ikaw ay nananatiling may pag-asa, how can I maintain that, Pastor? Paano ko ma-maintain ang joy and peace? Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. That is the answer. As you trust in Him. Normal na matuwa kapag dumating ang pangako. Normal na matuwa pag na-manifest na yung iyong pinapanampalatayanan. Normal yon. Pero ang faith ay natutuwa na kahit wala pa. Ano ang kailangan para maganap yon? Ang alin, yung ikaw ay masaya kahit ikaw ay naghihintay pa. Pagtitiwala. Pagtitiwala sa Diyos. Yan ang kailangan. So what can we say about this? Aking isasummarize sa inyo yung sinabi ko na. Nakakapanampalataya ka lang kapag meron kang pag-asa sa pangako. Yun lang yun. Bakit? Kasi dapat may lamanan ang faith eh. And because faith is the substance of things hoped for. Now, umaapaw ang pag-asa kapag meron kang joy and peace. Why? Kasi kung ikaw nagwo-worry, nalulungkot, takot, paano ka magkakapag-asa niyan? Now, kapag may joy and peace, nagaganap lang yan habang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Kapag di ka na nagtitiwala sa Diyos, wala ng joy and peace. Therefore, ang pagtitiwala sa Diyos ang prerequisite ng faith. You can't stay in faith or even start your faith kung wala kang tiwala sa Diyos. Kasi siya at ang kanyang salita ang pananampalatayanan mo. Kailangan mauna yung trust. Kailangan mauna ang pagtitiwala. May dumating man sa iyong pangit na balita. Meron kasing laging, ewan ko talagang may mga taong magdadala ng pangit na balita. Nung diyang, wala ka nang sinabi sa akin kundi pangit. Magagayo. Parang ka talaga naghahanap siya ng pangit at yun ang sasabi sa'yo. No? Pero anyway, halimbawa may dumating sa iyong pangit na balita. Psalms 112 verse 7. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Kapag may dumating sa iyong pangit na balita, ay hindi ka mamumove. Wala kang takot dyan. Bakit? Kasi ang puso mo'y banayad. Nagtitiwala sa Diyos. Dahil alam mo, yung balitang yan, whatever it is, it can easily change. Ang bilis niyang magbago. Pero ang pangako sa iyo, hindi magbabago. Kaya anong gagawin mo? Cool ka lang. God is in control. Kaya lagi mo sasabihin yan, cool lang. Cool lang ito. God is in control. Yun, lumabas na. Banayad lang. Hindi ka taranta. Merong ganyan yung pag may dumating na balita, bilang, yung mga, ano ka tawag doon? Yung mga biglain. Yung agad, kulang. Hindi man okay ang finances. Kung ang income statement ay lahat ay statement at walang income. Hindi man okay ang resulta ng test. Whether it be test sa school, test sa work, sa medical. Psalms 9:10 says, those who know your name trust in you.
For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Alam niyo, napakaganda ng mga verse na sinasabi ko sa inyo. Ito ang inyong bala, ito ang inyong weapon. Kapag may mga dumadating ng mga hindi magagandang balita, kung may mga dumadating sa inyong mga news na hindi mo type, those who know your name, trust in you. Anong ibig sabihin? Ganito hindi okay ang business hindi okay yan Ito ang sasabihin mo, kilala ko ang Diyos ko. Hindi niya ako pababayaan, kilala ko siya. Those who know your name, trust in you. Sadya naman Sino ba namang, kaya yung revelation na meron kang ama sa langit, kaya ang turo agad ng Panginoong Yesus, pray like this, Our Father who art in heaven. Yung revelation na may ama ka sa langit ay sapat na Sapat na para maging cool at sabihin mo, kilala ko ang Diyos ko. Ay sino ang Diyos mo? Ay tatay ko ang Diyos ko. Ama ko. He knows what He's doing. Alam mo naman ang mga amahis, ang mga ama, nature niya na mag-provide. I know my God will provide. Kilala ko ang Diyos ko. Yun. Ano ba ang kalaban ng pananampalataya? Ano ang kalaban? Actually, ang kalaban ng pananampalataya, yung ating sariling pangunawa, our analysis, our tendency to compute, to really understand things according to how we see the situation. Yung ating logic na pinagmamalaki. Ano ba sabi ni Jesus? John 10:10. I came that they may have life and have it in abundance. Ako'y dumating upang bigyan ko sila ng buhay at kasaganaan ito. May mga nagsasabi, Pastor, wala akong nakikitang way para maayos pa ang buhay ko. Wala akong makitang paraan para mabuo pa ang nasira. Para makaalis ako sa gusot na to. Di ko alam Di ko alam ang gagawin ko para ako'y makalaya pa. Hindi ko alam talaga kung paano para matanggap ang kagalingan. Parang no way na ako para sumaya Parang hindi ko alam talaga. Paano ba ako magkakameron? Paano ba ako makakabayad? And you can just fill in the blank. Lahat ng mga nangyayari sa buhay at ikaw ay takanta ka, talagang hindi mo alam ang gagawin. Nasasabihin mo, saan ko man isipin? Wala, puro dead end. Wala talaga. How will my life be better? Paano mangyayari yan? Sinasabi mong, Jesus came that I may have life and have it in abundance. Paano mangyayari yan? Ito ang sagot. Alam mo man o hindi kung paano is irrelevant. Ang mahalaga, alam ng Diyos. Yang mga tanong mong yan, ang wala kang makitang way, paraan para mangyari ang pangako ng Diyos sa iyo, ng iyong buhay will be better, at hindi mo alam kung paano mangyayari yon, doesn't matter kung hindi mo alam. So what? Kaya sabi ng Proverbs 3 verse 5, sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag kang masyadong umasa sa iyong pangunawa. Bakit? Napakalimitado naman ang pangunawa ng tao. Sapat ang pangako ng Diyos na pantapat sa anumang problema. Kahit pa parang imposible na. Pagtiwala ng Diyos kaysa sa iyong pangunawa. Alam mo ba ang faith? Ang faith talaga hindi logical Ang faith talaga hindi maunawaan kung gagamitin mo ang iyong pangunawa, hindi Kaya naman, wala kang choice kundi trust in the Lord with all your heart. Minsan, sa totoo lang,
Mas malaki pa ang tiwala natin sa bagay kaysa kay God. Tingnan ninyo. Paano mo na siguro na hindi bibigay ang hagdan? Hindi kayo naakyat sa hagdan, ano? Hindi kayo dire-diretso lang. Paano mo na siguro hindi bibigay yan? Ay, tiwala ako sa hagdan na ito. Tiwala ako dito. Paano mo na siguro na hindi masisira ang iyong sasakyan? Ay mabait ito sa akin. Tingnan ninyo, mas malaki pa ang tiwala natin sa bagay kaysa sa Diyos. Samantalang ano sabi ng Isaiah 41 verse 13? For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Sana doon tayo nagtitiwala na sinasabing ako ang Panginoon mong Diyos na humahawak sa iyong kanang kamay at nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Hindi. Mas malaki pang tiwala sa mga bagay. Minsan naman, mas malaki pang tiwala natin sa tao kaysa kay God. Paano mo na siguro na kinakain mo sa restaurant ay malinis at sariwa? Tiwala ho ako sa nagluluto tsaka sa waiter. May magaling naman. Then pagtiwalaan mo rin ang Diyos na mas kailangan mong, na nagsabing mas kailangan mong kumain ng kanyang malinis at buhay na salita araw-araw. Pagtiwalaan mo rin ang Diyos. Kalaki ng tiwala sa waiter at sa cook Pagtiwalaan mo rin ang Diyos na siya'y nagluluto, nagpiprepare ng malinis at buhay na salitang kailangan ng Espiritu mo araw-araw. Eat the Word of God. Kailangan niya ng Espiritu mo. Mas pinagkakatiwalaan pa ang PhilHealth na nangako ng discount kaysa sabi ni God na kung napapakain niya ang ibon na dadamitan ng liryo, ikaw pa ba naman? Napapahiram mo ang tao at nagtitiwalang babayaran ka, gayong hindi mo pinagkakatiwalaan ang sabi ni God na ano? Proverbs 19 verse 17, ang sabi niya, he who has pity on the poor lends to the Lord, and He will pay back what He has given. Lahat na iyong ginawa para sa mahihirap ay pautang mo sa Diyos. Kung ikaw ay nakapagpautang na sa tao at ikay nagtitiwalang babayaran ka, ba't hindi mo pagkatiwalaan ng Diyos na every time you help the poor, nagpautang ka sa Kanya? At ang sabi ng Diyos, He will pay back. Ayaw ng Diyos na may utang siya. Ano? Aba. At pag nagbigay yan, at pag nagbayad yan, generous yan. Di ba merong ganon? Yung pag nagpautang ka, pag binayadan ka, may kasama pa 1 kilo ng sones? O ito nga pala, ano naman yan? Alay, napadaan ako diyan. Yung gusto na yung masabing thank you. Ganon ang Diyos. Hindi lang sones ang dala. Mas matindi pa. So, Pastor, pag-usapan natin, paano ba magtiwala sa Diyos? Paano ba magtiwala? Actually, one word lang Ang pagtitiwala ay pagsunod. Yung mga hindi pa nasusunod, faithfully ang tithes and offering. Faithfully. Yung hindi pa nakakasunod, it is a problem of trust. Kulang ka sa tiwala. Yun lang yun. Ang pagtitiwala ay pagsunod. Kahit by logic, ay very unlikely na mangyari. Kahit sabi ng logic, para naman kahirap mangyari niyan. Hindi, ang pagtitiwala ay pagsunod Ito ay katulad ng pagpunta ni Pedro sa ilog upang hulihin ang unang isda. Kasi sabi ni Jesus, nasa bibig ng isda ang pangbayad nila sa tax. Kahit unlikely mangyari, susunod kayo, nagtitiwala ka Ang pagtitiwala ay pagsunod. Kahit by logic ay imposibleng mangyari. Ito ang pagsunod kay Jesus nung sinabing, igulong ninyo ang pinto ng libingan ni Lazaro. Bubuhayin ko yan. Panginoon, 4 na araw na itong nakalibing, namamaho na to. Igulong ninyo ang pinto at ginulong mo. Yan ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay pagsunod. Kahit by logic ay imposibleng mangyari. Ang pagtitiwala ay pagsunod. Kahit may magalit.
Alam mo, ito naman ni common story eh. Once na naging born again, lalo na yung mga kabataan natin ay nagagalit ang mga magulang. Pero hindi, nagtitiwala ka sa Diyos na siya nang bahala eh. Pagtitiwala ay pagsunod. Pagsunod na ano, sa kanyang sinabi, na kapag ikaw ay nagpatawad, ay ginagawa mo yon hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Paano mangyayaring para sa akin yun? Eh, ako na nga nagpapatawad, di para sa kanya. No. Nung ikaw ay nagpatawad, pinalaya mo, hindi lang siya, pinalaya mo sarili mo. Ang pagtitiwala ay pagsunod kahit may magalit. Ito yung pagsira ng bubong ng bahay ng mga kasamahan noong paralyzed man para ipagamot kay Jesus. Aba, ay biglang sinira ang bubong dahil hindi makadaan. Ibinaba yung kaibigan nilang may sakit. Ayan ang pagtitiwala, pagsunod kahit may magalit. Bahala na. Kahit na magalit yung may-ari ng bahay. Ang pagtitiwala ay pagsunod kahit di alam ang mangyayari sa sunod. Ito ang katulad ng pagbibigay ng bata ng kanyang isda at tinapay. Baon niya yun eh. Kanya yun. Abay, ibinigay kay Jesus eh, dahil naghanap si Jesus. Anong ginawa ng Panginoong Yesus? Pinarami, pinakain ng 5,000 tao. Ang dami pang natira. Ay, tsak na yung bata, mas maraming dala sa pauwi. Pero nung ibinigay niya yon, hindi niya alam ang mangyayari. Yan ang pagtitiwala, hindi mo alam. I remember nung I gave my life to Jesus, hindi ko alam talaga mangyayari. Sa totoo lang, at the back of my mind, para bagang, ay nako, wala na. Parang wala na yung mga gusto ko mangyari sa buhay ko. Hindi ko alam mangyayari. Yun ang pagtitiwala. Yung iba sigurista eh. Pag ako guys sumunod sa Panginoong Yesus, mababayadan kang utang ka. At saka maayos ka aming buhay. Huwag ka muna magbigay ng kondisyon, sumunod ka muna. Magtiwala ka muna. Kasi yung iba, nagbo-born again kasi nakitang, umayos ang buhay nung isa, ganyan. No. Kaya mo tatanggapin ang Panginoong Yesus kasi gusto mong makalaya sa lungkot, sa kadena ng kasalanan. Gusto mong makalaya sa kasalanan sapagkat nakita mo na nung wala ang Panginoong Yesus, talo ka ng talo. Nagtatampisaw sa kasalanan at walang kapangyarihang makalaya at ayaw mo noon. Kaya dumating ang Panginoong Yesus to destroy the works of the enemy. Yung mga iba, fringe benefits lang yan. Ang pagtitiwala ay pagsunod kahit ang iba ay hindi sumusunod. Ito ang pananatili ng mga disipulo kahit nag-alisa na ang iba. Kasi hindi naunawaan ng turo ni Jesus, ay nag-alisa na. Ilan yung mga, to tell you honestly, may mga tao na kapag ang pinag-usapan ay tithes, naalis na. Hindi nila nakita ang pagpapala na kasabay nito. Lagi ko sinasabi, yan naman, tithes, ay mawawala rin. Ibigay mo na. Dahil once hindi ka nag-tithes, binibigyan mo ang kaaway ng karapatan na kunin yan. May kasama pa. Kaya ang pangako ng tithes, I will rebuke the devourer. Pero, tiwala nga eh. Kailangan ng pagtitiwala. Bago ka dumating sa pananampalataya, anything na pananampalatayanan mo, kailangan mo ng tiwala. Now, tayo naman, ako'y nagtataka eh. Yung iba, mas may tiwala pa sa ibang tao kaysa sa Diyos. Sino kaya ba naman ang pagtitiwalaan mo pa ng higit sa Panginoong Yesus? Dahil sa palagay ko, kung meron kang pagtiwalaan mo na yung nagbigay ng buhay niya sa iyo. Yun na. Kung meron kang paglilingkuran mo na. Yung naipakita na ang pag-ibig sa iyo na talagang namatay na para sa iyo. Now, tayo, paano naman tayo magtitiwala sa Kanya at sa Kanyang salita? Ganito,
Manindigan tayo na ang Diyos ay mabuti. At nananatiling mabuti kahit anumang nangyayari. Ganyan ang pagtitiwala. Na di ka niya pababayaan, sukdulang gumawa siya ng daan sa ilang at ilog sa disyerto. Matthew 28:20 says, "Surely I am with you always." Surely. Anong ibig sabihin? Siguradong sigurado. Kahit hindi ka sigurado, sigurado ang Diyos, I am with you always. And for many people, this is enough. I remember during nung ako yung mga nagsisimula pa sa ministry, yung tagang bagong-bago, ay masyadong, by God's grace, ang bilis kasi ng promotion ko Talagang kung saan ako iniimbita. To tell you honestly, kutob ako fearful. Yung mga bago sa akin, iimbitahin ako sa mga convention, magsasalita ng ganyan. It's new to me. At very fresh pa sa aking memory na I cannot speak. Lagi nag-aalala lang baka mauutal. Kaya naman bawat pagtayo ko, and one word, one promise comforts me. At ano yon? I am with you always. Sapat na yun. Kaya kung may dinadaanan kang ikay nai-intimidate ng kung ano man yan, I don't know what intimidates you. Talking with six-footers? Ano ibig ko sabihin? May mga tao kasi na-intimidate pag ang mga kausap nila sa palagay nila ay matataas na tao. Kaya may intimidate sa mga yon. Sasabihin mo, surely God is with me, that is enough. Baka nga ang Diyos hindi niya kasama Naawa nga ako, dapat kong masiran Pero ikaw, kasama mo ang Diyos. That is enough. What intimidates you? Ang iyong exam? Surely, God is with you. Anong nananakot sa'yo? Ang iyong future? Huwag kang mag-alala. Nauna na si Lord sa future mo. Paano tayo magtitiwala sa Kanya at sa Kanya sinabi? Manindigan tayo na magandang plano niya sa buhay mo. Maniwala ka. Nagagawin niya ang magandang plano niya sa iyo kahit nagkamali ka na. Kasama na iyon sa Kanyang plano. At makikita mo yon. Alam mo yung iba, magandang plano ko sa iyo, oo nga, hindi ko na nakita Anak, magandang plano ko sa iyo, oo nga, para namang hindi nangyayari Ito ang pagkakaiba ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos na magandang plano ko sa iyo, makikita mo yon. You will see that plan happening. Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Manindigan ka ng sinimulan niyang magandang bagay sa buhay mo ay kaya niyang tapusin. Meron kasi mga tao, pag dumating na sa problema, para bagang wala na. Anong may sabi sa iyo? Alam ng Diyos na mangyayari sa buhay mo yan. At yung sinimulan niya sa iyo magandang bagay noong una, tatapusin niya yon. Hindi naman niya sasabihin, ayaw ko na. Hindi aayaw si Lord. Philippians 1:6 says, "Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus." Yung sinimulang maganda sa'yo, kahit papagpalagay na doon sa journey mo ay nagpabali-balintong ka, okay lang. Hindi ko sinasabi ko okay ang kasalanan. Ang sinasabi ko, okay lang, bangon uli. Bakit? Sapagkat yung magandang bagay na sinimulan ng Diyos sa iyo, tatapusin niya yon. In conclusion, alam mo, mahirap magpatuloy manampalataya habang naghihintay, habang wala pa. Mahirap magpatuloy manampalataya kung ang nakikita mo ay opposite ng inaasahan mo. Maaaring nai-insecure ka sa iyong finances. Maaaring naapektuhan ng pandemic ang iyong negosyo. O baka nawalan ka ng trabaho. O ikay OFW at pinauuwi ka na sa Pilipinas.
O maaaring may nararamdaman ka sa katawan mo, o kung hindi man ikaw ay yung mahal sa buhay. O maaaring may matindi kang dinadala sa iyong relasyon. At kung sa gitna ng mga ito, ay ikaw ay nananatiling nananampalataya na it will be better. Ikaw ay nananatiling umaasa kahit wala ka nang makitang pag-asa. Ikaw ay nananatiling masaya at may kapayapaan. Tiwala na ang tawag doon. Nagtitiwala ka. At ang nagtitiwala lang ang magpapatuloy manampalataya kahit pagod na. Kahit parang ubos na ang laban sa'yo. Para pagang you have given it all. Ang nagtitiwala lang ang magpapatuloy kahit gusto na niyang sumuko, ay tumatayo pa rin. After standing, he is standing some more. Ang nagtitiwala lang, ang patuloy na sasaguan, kahit ang alon ay malakas, kahit ang alon ay pasalungat, kahit madilim ang paligid, at wala siyang nakikita, ang nagtitiwala lang ang patuloy na sasaguan. Ang nagtitiwala lang sa Diyos na nagsabing hindi kita iiwan o pababayaan, ang mananatiling masaya at payapa sa gitna ng problema, sa gitna ng pangit na mga news. Ang nagtitiwala lang sa Diyos, ang patuloy na luluwalhati sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi pa niya natatanggap ang hinihingi, it doesn't matter. Nagtitiwala ako sa Diyos. Ang nagtitiwala lang ang lalapit kay Jesus. Kay Jesus na alam niyang umiibig sa kanya kahit siya'y pumalpak. Katulad ni Peter, na nung nakita niya si Jesus sa pangpang, siya'y dumayb. Lumapit kay Jesus. Alam mo ba yung pangyayaring yon? Katapos lamang ni Peter, ipagkaila si Jesus ng 3 beses. Pero nung nakita niya si Jesus, lumapit muli siya. Ang taong nagtitiwala lang ang gagawa noon. At ang nagtitiwala lang, ang patuloy na magpupuri, kahit ang kanyang sitwasyon ay imposible. Ang patuloy na aawit sa Panginoon, kahit kung sasabihin ng mga tao, wala nang reason para umawit. Ang nagtitiwala lang sa Diyos ang magsasabi, I will go on and I will glorify the name of my God and I will lift the name of my Lord. Kahit ang nakikita niya ay opposite ng kanyang inaasahan, ang nagtitiwala lang sa Diyos ang magsasabi na kahit ako'y nakakadena ng aking kamay at ang aking paa, katulad ni Paul at ni Silas, ay ako'y aawit at sasampahin ko ang aking Diyos dahil walang bumabago sa katotohanan ng aking Diyos ay mabuti. Ng aking Diyos ay kasama ko at hindi ako iiwan. Ng aking Diyos ay handa upang ako'y tulungan. Kaya ako'y aawit sa Kanya. Lead me
ikaw na nagtitiwala sa Diyos, at maaaring sasabihin mo, kailan kaya matatapos ito? Maaaring sinasabi mo, 2020, kailan ka matatapos? Alam mo, dahil ikay nagtitiwala sa Diyos, iba ang tingin mo sa 2020. Ang 2020 ay taon na matinding pagsama ng Diyos ang mararanasan mo. Ang 2020 ay season na ipapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa iyo. Ang 2020 ang magpapakita ng kaibahan mo at sa mga hindi nagtitiwala sa Diyos. Ang 2020, kaya come on, we are going to celebrate our King. Isa sa mga katangian ng mga nagtitiwala sa Diyos, sila'y totally surrender. Sila'y sukong-suko. Bakit? Nagtitiwala sila sa Diyos eh. At alam mo, ang Panginoong Jesus, kung meron ka talagang pagtitiwalaan, siya yun eh. Siya yun. Bakit? May pruweba na siya eh. May pruweba na siya kasi nung sinabi niya na I will give my life to you, ginawa niya eh. There are so many chances para siya'y bumaba sa krus, para wag niyang kunin yon, para wag niyang inumin ng kopa, para wag niyang daanan yon. And there was a time na sinabi niya, Lord, let this cup pass over me. Pero you know, mapapagkatiwalaan eh. Tinuloy niya eh. At walang sino man ang gumawa noon sa buhay mo. Wala. Kaya kung ikaw ay marunong magtiwala sa iyong magulang, sa iyong mahal sa buhay, kung kakanino man, kapatid, tao lang yan. Kung sino man yan, tao lang yan. Ilipat mo ang pagtitiwala mo sa Panginoong Jesus na nakapako na siya, minumura na siya at iniwan na siya, ay sinabi pa rin, Lord, forgive them ha. They know not what they do. Pagtiwalaan mo si Jesus,
Dahil pwede naman niyang hindi gawin eh. Pwedeng hindi eh. Pero sabi niya, kapag hindi ko binayadan ng kasalanan, walang pag-asa ang tao. At dumating ang pag-asa. Naging nagkatawang tao ang pag-asa. Nabuhay ang pag-asang kasama ng mga tao. Nangaral ang pag-asa. At itong pag-asang ito, dumating na ang time, ipapako na sa krus. At habang pinaparusahan siya, sumasagana ang pag-asa. Maaaring sabi ng kaaway, tapos ka na, yan na, tapos ka na. Hindi niya alam. Yun na ang panahon na bawat tao tatanggapin ng buhay na pag-asa. Kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo ay mga tagalangit, kaya tayo anak ng Diyos. Kasi dumating ang buhay na pag-asa, the God of hope. At basta kasama mo ang Diyos, may pag-asa ka. Hanggat kasama mo ang Diyos, kaya kung ikaw man na nasa live stream, you're feeling down, come on, stand up. Lift up your head. Raise your hand. Because your hope had arrived. Ang pag-asa mo'y dumating at hindi ka na muling iiwan. Come on, for the last time. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let the people sing. How great is our God. Sing with me. How great, how great. May sasabihin ako sa inyo, kayo mang nasa live stream, iparinig ninyo sa problema, iparinig ninyo sa virus, iparinig ninyo sa mga nangyayaring sitwasyong hindi nyo nagugustuhan, iparinig ninyo kung sino ang dakila sa araw na ito. Come on, sabihin mo, it's our God. Sing, great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Iparinig mo sa wallet mo. Iparinig mo sa pinagtatrabahuhan mo. Iparinig mo sa negosyo mo. Iparinig mo sa katawan mo. Yung katawang may nararamdamang masakit. Iparinig mo kung sino ang dakila, kung sino ang great. Iparinig mo sa mga takot mo sa future. Iparinig mo sa problema sa relasyon. Iparinig mo sa lahat. At isigaw mo, hindi kayo ang dakila, hindi kayo ang mataas. At sasabihin ko sa oras na ito kung sino ang dakila, and let them hear it with you singing from the top of your voice, na nagtitiwala, naniniwala kung sino ang dakila.
our God. And all will see how Great! How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great. My word! May word sa iyo to, kunin mo. At ito ang word, yung matagal mo nang hinihintay. Yung matagal mo nang hinihintay. I am declaring, receive. There is a release going on. Kaaway, na-expose ka na. Tama na yung pangungulit na yan. Alpasan mo na yang mga sagot sa aming panalangin yan. Now, I am declaring, receive, receive, receive. Merong magbubuntis. Matagal mo nang hinihintay. Dumating na yun. Dumating na yun. We believe in God. We believe that God is a miracle working God. We believe in miracles. We believe in supernatural. Again, ulitin ko, ikaw naman, na noong mga nagdaang mga pagkakataon, hinawakan mo na yung parte ng katawan mo na merong sakit. Merong gumaling pero ikaw hindi mo pa natatanggap. Inimpidi lang ng kaaway yun. Noong ika'y humingi, ni-release na yon ng Diyos. At ngayon, there will be a release. Hawakan mo yung parte ng katawan mo na kailangan ng kagalingan, sapagkat dideklarahan natin kung sino ang dakila. Habang hawak mo yung parte ng katawan na yan, idideklara natin kung sino ang dakila. Ikaw naman na nagpe-pray na magbubuntis, hawakan mo rin ang iyong belly, sapagkat idideklara natin kung sino ang dakila. Are you ready? 1, 2, 3. Our God, how great is our God, how great is our God. Oh. How great is our God. Oh. Angels of the Lord, bring the blessing. Bring the blessing. How great is our God. How great is our God. Healing flow. How great Healing flow. and all will see how great is our God. Ang Diyos is the restorer of broken things. Those kayo na mga nadurog, nabasag ng mga nagdaang panahon. Ang Diyos na napakagaling bumuo ng mga nabasag. Humanda ka. There will be restoration today. Ikaw na matagal mo nang hinihingi, sinagot ka na noon pa, at ngayon na yon. Ikaw hindi ka maka-breakthrough sa finances. Ito na ang araw mo. But why? Dahil ang sabi ng Panginoon, greater is He that is in you than he that's in the world. Lahat ng nasa mundo. Lahat ng nasa mundo.
ang demonyo, ang sanlibutan, ang world system, greater is He. Ikaw, na nais mong lumaya sa kadena ng kasalanan, na for a very long time, bumabagsak ka, ito na ang araw mo. Ito na ang kalayaan mo. Bakit? Sapagkat nahayag ngayon sa buhay mo kung sinong dakila. I am declaring that sanctification and holiness ay lalo pang makikita sa buhay mo. Ang kabanalan ay kakaiba na ang kilo sa buhay mo. At habang nakataas ang iyong kamay, tanggapin mo ang victory as we sing this song for the last time. The victory ng kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. O Panginoon Diyos, maraming pong salamat. Kayo'y ngumingiti, Lord God. Kayo'y ngumingiti habang kami nananampalataya sa iyo. Habang sinasabi namin kami nagtitiwala sa iyo. Because you said in your word that it is impossible to please you without faith. At ikaw'y ngumingiti, Lord God, looking at your children na umaasa at tinanggap ang pag-asang iyon. Salamat po, Lord God. This is the day of miracles. Napakadaming magpapatotoo ng himalang tinanggap sa araw na ito. Napakadami. Napakadami. Maraming nabuo. Nabuong pagpapala. Nabuong relasyon. Maraming gumaling. Maraming pinagpala ang kanilang mga pamilya, ang kanilang buhay Kristiyano. At sinabi, kasalanan, tama na. Tama na. Nagtitiwala ako sa Diyos. And so many testimonies will come and will be heard. Why? Because God is great. Greater than anything. At ang mga patotoong ito ang nagpapatunay that God is great. Let the miracles be unto you. In Jesus' name. Amen.